Sa tubuh proses sa DXIC ay madiligan kini sa Balimbor makiguban kaninyo uban ito rin sila ba din sa ato tulumanon. Straight to the point. Ebano, good morning. Good morning Kuya Ramil. Good morning mga kasama. Good morning Iligan. Pizza 23 sa bulan sa Enero 2013. Sa tanang napatalingig sa Arimin Radio Mo Nationwide, ilabi na sa mga lumulupyo sa 44 kakabaranggayan ng Dakbayan sa Iligan o sa mga kasitbit ng mga lalawigan, lungsod ng Dakbayan o sa tanang dapit sa Luzon, Kabisayan o Mindanao o mga dapit sa kalibutan nga maabot ng Sidya, pinaagi sa Ustream. Mayong buntag, kini inyong hikalang manalaban, Atty. Manny Salibay, mudayog ni kasamang manager, Kuya Ramil, katangtangan ng burong, makig-uban kaninyo, nining tulumanon. Straight to the point! Atong tuyo og tumong ang pagtahod og paghatag og kasayuran og usab aron matabangan ang mga nanginahanglang katawan ingon man aron tagaan og dili ang kinaiyahan ug ang kinabuhi ug tahuron ang tawhanong dignidad ug aron matunhay ang social justice ug katilingbanong justisya nga gipadayag diha sa way pagkupas nga baruganan o time honored principle nga nagkanayon, he who has less in life should have more in law. Ang kabuso ginikawan makabaton o kaabunda diha sa balaod. Sigaw ng bayan. Ang sunod-sunod ng mga krimen o ang mga nahitabong pagpamumbaba mao'y bugat nga hinungdan sa pagpalagpot kang Colonel Julius gikan sa iyang pwestong gihuptan isip City Director sa Dakbayan sa Iligan. Straight to the point, Ramil Emboro at Atty. Manny Salibay. Straight to the point. Wala ito pagkasawaan ng sultanan makasama din sa ato tulumanon sa straight to the point. Wala ba mga gibugaton ang pag-relieve sa pwesto ni Colonel Raul Dunas o kini atong isa-isahon niya sa pag-hiskot din sa ato tulumanon sa straight to the point. Apa sa di pa ato sa Renaud Dagas Trapiko. In the morning. Sa balita Paul Elorde DXIC RNM Report. What
Radyo mo nationwide. Straight to the point. Okay, salamat po sa kasayuran. Pagulagway sa dagas, traffic coding ng buntagan. Nasa lahat. Weather update. Lakat sa panahon, gikan sa Pag-asa kung Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Usa ka low pressure area ang nasiplatan kagahapon sa may alas 4 ang takna sa kapunon ginrabana sigon sa tanang available data nga may gilayon nga 360 km sa bagatang silangan sa General Santos City. 4.3 sa degree north o 127.8 degree east. Northeast monsoon moapekto sa Luzon o Kabisayan. Ang rehiyon sa Caraga, Davao o Sorsogon makasinati og pangangaron nga kalangitan nga dunay pagpanaligsik hangtod sa kusog-kusog na pag-ulan, pagpangidlat o pagdalugdog nga mahimong mosantop sa mga pagbaha o pagdahili sa yuta. Ang naibilimbahin sa Mindanao labi na dinhi sa Iligan makasinati matagkaron og unya o pagpanaligsik o pag-ulan, pagkidlat o pagdalugdog. Alum-om ang kalangitan sa pagkakaroon sa dakbayan sa Iligan, ang sidlakang Kabisayan, Kabikulan, Cagayan Valley ug ang mga lalawigan sa Aurora ug Quezon makasinati og panganuron nga kalangitan nga dunay patak-patak nga pagpanaligsik hangtod sa igong mga pag-ulan. Ang Metro Manila og nabiling bahin sa Kapupud-an makasinati og medyo panganuron nga kalangitan nga dunay patak-patak nga pagpanaligsik. Hinay ngadto sa kusog nga hurusangin gikan sa aminang sidlakan ang masinati sa tibuok Kapupud-an ug ang kabaybayonan adunay ayaay ngadto sa baloron nga kadagatan. Ang adlaw musubang karon sa may alas 6:25 sa kabuntagon ug mosalop unya sa may alas 5:50 sa kahaponon. Lakat sa panahon. Straight to the point. Ramil Emborong at Attorney Manny Salibay sa Straight to the Point. Okay, sa ato ang sigaw ng bayan karong buntag mga kasama. Alang sa ato ang mga kaigsunan nga mao ni atong hisgutan karon dinhi sa atong tulumanon. Ang sunod nga krimen o ang nahitabong pagpamumbaba mao'y bugat nga hinungdan sa pagpalagpot kang Colonel Junis gikan sa iyang pwestong giuptan isip City Director sa Dakbayan sa Iligan. Straight to the point. Okay, mani ato ang hatagas pagtagay karong buntag mga sa habutan ninyo. Ang pumahayag Congressman Belmonte na butag wala ma-relieve sa iyang katungdanan si Colonel Junis apan na-relieve kuni-kunikan daghang pulis ang buot papahawa kaniya. Sa laing bahin, PNP spokesperson ipasabot labot sa administrative relief kang Police Senior Superintendent Raul Dionis. Samtang Inspector o Police Inspector Laurin di pa klarong anaa sa polisiya ang pag-relieve sa katungdanan ni Colonel Dionis. Sa laing bahin, si Konsehal Dalisay dili pabor sa nahitabong pagpapahawa sa pwesto kang Colonel Dionis. Samtang Police Superintendent Balbasida may paklarong adunay priority ang bagong ICCT Director sa Dakbayan pag-relieve ni Colonel Dionis anaa sa saktong proseso. Ramil Emborong at Attorney Manny Salibay sa Straight to the Point. Okay, muna ito ang paboto na niya no, sa paghiskod din sa atong tulumanon sa Straight to the Point o bati na ito niya ang mga pamahayag sa mga hintungdan. Na-relieve ko si Colonel Dionis, Kuya Ramil. Sunod-sunod sa dili lang kay itong mga pagbusikad sa gingong IED daghan sa mga mainguntang hinungdan bukat nga mga rason nganong siya gi-relieve gikan sa iyang pwesto. No? Ug dapat tumutabo sa Dakbayan Siligan. Sukad pa niya itong bulan sa Disyembre hangtod karon nga nagpabiling gyapon nga wala masulbad nga mga krimen. Padayon gyapon nga gi-imbestiga sa atong kwerpo sa kapulisan. Okay. So, muna no, ato ang hatagas pagtagad yun magini ang ato mga sakop sa militar, mga PNP wag sakto sa mga kuan panahon sa kinahanglan gid nga ipapahawak as pwesto o ibutan ka destino ka sa lain nga mga lugar o ato laing mahimugawas pagtuman. Apil naman pina sa paghural. Apil na. Apil na. Ug usab kalang bigit niya na mo ang prinsipyo sa mga miyembro sa kapulisan ug sa kasundaluhan nga obey first before you complain. Mao magina ang kasagaran nga
kuan dayon automatic nga prinsipyo nga ilang ginahuptan isip pagtamod sa mga nakalabaw o pagtahod sa chain of command. Okay. So pabuta ang atong pag-isgot nga labot din sa atong baraguban na bigapon sa tulubanon. Straight to the point. Oras makasama tatak alas 6:29 sa buntag. RMN. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN. Live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXIC 711 RMN Iligan, go to www.rmnnews.com/DXIC. Pili lang tingog ang dako sa pamilyang Roses, pati ang ilang kadaghanon. Magkauli na ba ang tanan na kung ano? Mao nga ang gipalit nila, murag higante, aron makadaginot. Mga anak, tagaan natin, iyan mo kinintitusin. Usa ka adlaw, nakurat si Daddy sa gipalit ni Mami. Ma, gumana man ng Joy sa Shell. Unta, dakong bareta aron makadagino. Dili na may karang 5 pesos na Joy sa Shell. Ihuling dakong litro ni sa tubo. Nga mabot hangtod sa kasunana sa pamilyang sawa nato. Kudog ko! Bah, sulit di ayang 5 pesos na Joy. Sa dagkong pamilya, dakong sulit ang Joy. 5 pesos, muabot og sa kasimana. 5 pesos is the suggested retail price. Joy promotes good hygiene if diluting. Prepare Joy dishwash solution using clean and boiled water. Dilution at every wash occasion is recommended. DXIC. RMN. Kaya nga tutulaban ng gipaluhan kini sa may tiguha sa Cheritox Plus Herbal Capsule. Ang Cheritox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tugwagtang sa mga toksin sa lawas, usa ka natural remedy. Tugwagtang sa mga balatian puno sa nutrients o palikod sa mga vital organs. Wagtanga ang mga toksin sa imong lawas. Wagtanga ang imong balatian batuni ang maayong panglawas. Inom sa pinakakusog nga herbal capsule. Cheritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Asir Gayo, negosyante taga Silverland Subdivision, Valencia City. Nagpa-admit ko sa ospital kay dili na ko makatindog o makalakaw. Ang finding sa doktor na kolapsa kong sciatic nerve. Kipamintin ko 7 ka klase gatambal pero wala ko naayo. Apan sa pag-inom na ko og G-Detox Plus, usa ka bulan. Dako akong kalipay kay makalakaw na ko. Nawala ako paghupong o normal na akong pangihi kay kaniadto kawalo ko mangihi kada gabi. Salamat sa Ginoo ning abot ang G-Detox Plus. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Shama Drugstore, ug sa ubang mga butika. Ang pinakakusog! G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Ikwagtang sa toxins o balatian. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mag-G-Detox Plus. G-Detox Plus Herbal Capsule. Uy! Tuloy-tuloy ang saya! Tuloy ang panalo! Tuloy ang pag-blowout ng Coca-Cola! May 100,000 pesos pa for me! 100,000 pesos per mommy! With matching pakain sa barangay ko! Tuloy ang pakain para sa amin! And instant preload! May millions of preload pa ako! Ang Coca-Cola yung pinong pamasok pag-blowout hanggang January 30 na! Just look under the cap! Text Coke Space Code to 2653. Tuloy ang loob hanggang bagong taon! Extended ang saya! Promo extended until January 30, 2013. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Bigyan mo ako ng taga-kwento, haluan mo ng komikero. Dagdagan mo pa ng musikero, at ang kasiyahan ay sigurado. Yan ang timpla ng barkada, huling-huli ang saya. Tulad ng paborito nila, enter the light, gawin mo light. Ako si
si Rosana Bautista, barangay health worker. Giangkon nako nga lisod ang trabaho pero tungod sa akong pagkamaabilidad nakalingkawas nako sa among panginabuhi sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang barato na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Myrakaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang di kalidad para sa maabilidad. Duna na sa Myrakaf syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Ambroxol is the generic name of Myrakaf. If symptom persist, consult your doctor. Let's eat pansit! Kanton ba? Magpansiteria? Sarap nga doon. Kaya lang ang layo papuntahan eh. Sarap sana nauna. Walang problema. Dahil ang pansiteriyang sarap na hinahanap, malalasahan na in an instant. Bagong Quick Chow Pansiteria Canton. Ito na ang bagong pansit canton ngayon. Piling-pili ang mga pampalasa. Kaya lasap ang sarap ng timplang pansiteria. Oh, let's eat pansit! Sarap! Ubus agad! Pansiteriyang pansit canton. Bagong Quick Chow Pansiteria Instant Canton. Pansiteriyang sarap. Pili lang tingog ang dako sa pamilyang Roses, pati ang ilang kadaghanon. Magkauli na ba ang tanan na kung ano? Mao nga ang gipalit nila, murag higante, aron makadaginot. Mga anak, tabangan nato. Iya mo kinig detergent. Powder 1, 2, yabo! Usa ka adlaw, nakurat si Daddy sa gipalit ni Mami. Gamaya man ng Joy sa Shell. Unta, kakumpareta aron makadaginot. Dili ka may karang 5 pesos na Joy sa Shell. Mahimong dagong litro ni sa tubo. Nga nga mabot hangtod sa kasimana sa pamilyang sama nato. Kudod ko! Bah, sulit di ayang 5 pesos na Joy. Sa dagkong pamilya, dagkong sulit ang Joy. 5 pesos, muabot og sa kasimana. 5 pesos is the suggested retail price. Joy promotes good hygiene if diluting. Prepare Joy dishwash solution using clean and boiled water. Dilution at every wash occasion is recommended. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXIC 711 RMN Iligan, go to www.rmnnews.com/DXIC. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Vigan, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tuguegarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Straight to the point. Okay, balik na sa tuwag na panaglaban din sa Tulumanon sa straight to the point. O din na sa tuwang hiskutanan ang sunod-sunod na krimen o ang natabong pagpamumba ba maubugat ng hinungdan sa pagpalagpot kang Colonel Dionis gikan sa pwestong giuptan isip City Director sa Dakbayan sa Iligan. Side kita nga full place sa City Director si Colonel Dionis kasama ko yaman no? Punto dito. Kini sa mga paningkamot sab sa itong mga official labi na sa itong mga sakop sa gudang panglungsod nga himong kuwang yun siya maingatang full place kuwang yun City Director, City Daily Officer in Charge. Ya daghan pa sa mga gihatag nga kuwang yun ayuda gikan sa itong kagamhanang lokal para lagi yun ampingan nato o bantayan apan napadulong gihapon sa mga susama na itong mga pagitabo o gani sa to aga nahuptan ng mga dokumento ubay-ubay man sa gid ay wagid pa mga masulbad ay kasama ang kuya man sama sa shooting incident ginitabo na itong December 5 sa Orchids Homes, di ba? Niya klang bigit nini itong December 10 incident. Itong shooting nga nahitabo diya sa taluntunan para gapugaan
Oh. Nya kalambigit ni ini kadto sa nahitabo nadtong December 19 sa Dios Caritas Village sa barangay Inab. Nga adunay naigo ano to. Kadto sila magtiayon gyud. Janit Mahayag og si Renante Mahayag og usab niadtong December 26 aduna usay shooting incident niya nahitabo diha sa Coca-Cola. Sa Kamagay. Puro Coca-Cola diha sa National Highway sa Barangay Tubod. Nga ang nahiagom niya ang biktima mo si Hamdi Abdul Wahab. Og usab kalambigit niya katong nahitabo Kuya Ramil niadtong December 26 ngitabo. Shooting incident gyapon dito gyapon sa Puro Coca-Cola gyapon. Mo na siya, mo na sa National Highway. Mo na. Og usab nadtong Mora gyapon ang hitabo. Mora nga hitabo. Diritas Bernales. Dunay shooting incident. Nitabo natong January 19. Taga Bernales ni ang biktima. No? Diya sa flea market. Diya ni sa flea market no na hitabo. Sa Barangay Tipanoy, di ba? Oo. Bigit nini aduna usay nahitabo nga shooting incident dito sa sitio Tablon, Barangay Kilaan niadtong January usa ka sundalo. Ang biktima? Ang biktima usa ka sundalo to. Kato si PFC Ariston Diokino Guis. Kwanto taga 65th IB. Sa Piaga po. Dayon doon na siya initabo niadtong January 12 karong tuiga nga paligbas og pagpulutang, di ba? Kaya sa Puro Dalinan, Barangay Pugaan, wa pamulubong ron. Karon do nato ka-schedule og mapuhon pud to. Pasubo sa pamilya kabanay sa pamilya ng Laag o Aligno. Resulta sa kamatayon sa magtiayon gihapon. Nangamatay in town. Nya lambigit nini adunay mga karnaping incident nga nitabo sa Dakbayan Siligan sa matong nitabo nitong December 19. Nga usa ka Sindrix Bilya. Ang na taga Barangay Suarez, biktima sa karnaping. Sa ka iyang bihikulo, yang motorsiklo kaya. Suzuki Multicab. Bearing plate number YBB 898. Lain pa karnaping na tabo. Desyembre 26 sa kuan ang may tabo diya sa may Purok 2A, Barangay Tambakan. Katong biktima si Dioscoro Malasarte Piheda. Sa negosyante na kuan gyapon, biktima gyapon sa karnaping katong iyang sa ka-unit multicab color silver white. Unya doon na pa'y atong December 27 si Primel Baco. Ang iyang XRM 110 motorcycle. Honda. Kato na karnap gyapon no. Pagka 18 sa Enero, karnaping gyapon tabo sa Purok Lirio, Barangay Mahayahay. Biktima kato si Harvey Kabang. Unya kwanto usa ka unit Honda. Usa ka motorsiklo gyapon. Og pagka Enero 14, karnaping gyapon tabo. Purok 6, Barangay Tambakan. Ang biktima si Nivan Nestor. Saka 30 anyos ang paigon nga maulang gyapon yang motorsiklo lang gyapon XRM. O niya dirita sa robbery incident. Ang mga hold up niya dinhi sagol na ning kuan. Atong Disyembre 9. Jebeth Girigay. Disyembre 20 gi-hold up si Julius Racines. Usab atong kagahapon pang-WhatsApp. Wa patoy labo to. Apil datong kuan katong nagtabo dito sa tag-iyasab sa ND itong bake shop. Nagisudlang yun, gitulis yun. Wala malakip na din eh. Astas di ginasuson na apil. Napil sa atong niya pa ay pagpagawat. Ginitabo niadtong January 2. Dia ang naitabuan niyo mo si Cornelia Alamban. Alamban. Gikawatan. Okay.
Dako to nakuha gyapon no, doon ay kabat ba to 800,000 pesos. Cash, doon na pa'y mga bayad, laptop, mga alahas, doon na pa'y 45 nga pistola, license to, cellular phones, ubay-ubay ni, no? O niya, diributa sa mga mga missing person, nangawala. Panahon ni sa pagdumala ni Colonel Raul Diones. Neto pitsa 14 sa Enero. Sa Haji Yunus Naga. Na ko gyapon ang mission ni niya kami ka mag-uma taga Sarimanok, Marawi City. Nahitabo ni kuan ni. Nahitabo nitong pitsa 14 sa Enero. No? Diya sa barangay Maria Cristina sa Overton. Para ni sila kuya. Tulog ka mga maling tao, no? Nakasakay sila Montero, Polo Brown. Pagkahuman, agi dala sila kung sa wala hiling destinasyon. So diri na sa tuan ay tabo bisan tuod og atong mga igsoon ni mga Muslim taas biktima din ni apay lain ni atong Enero 17. Ang usa ka Dondon Pincas Pausanos ug kauban niya si Bonifacio Cabahog Jr. Ang mga taxi drivers din og taga Purok Manga tubod. Mo ni na kugyapon. Ilang gitaho sa kapulisan nga gitaho sila, hold up sila. So kabayo na sa nini mao ang kitong pagbusikad kuya sa itong explosion incident nga nitabo dinhi sa Iligan niadtong Disyembre 24. Katugod espira sa Pasko, Disyembre 24 atong explosion incident nahitabo diya sa may Negra Lodging House. No? Dinhi sa may sa BSOng dapit, corner BSOng. Wala pagyapon toy kuan, wa pay kasulbaran. Og usab ang baguhay lamang nahitabo nitong pitsa 21. Katong mga nahitabo diya sa may Mercado Street, no, corner Quezon Avenue. Diya gyud atubangan sa MLA Pawn Shop ug katong sa Genesis Pawn Shop diha napita. Mao gyapon. Nasamdang gali to si Charlie Florida. Charlie Florida ano? Iko gud pastilan. Bay-bay ni daghan to napulo to taran kuan gawas atong kuan apil na tong kuan dala sa ospital. Napa dito si Raul Padilla, Agong gyapon si Ruel Arcero 33 anyos. Dayon si Ryan Muhammad, ingon man si Jean-Marc Asilo. Dayon si Ruina Ronda. Si Rokaima Maman, naigo gyapon si Socorro Alquiza. Ug usab si Erwin Benzal nga nahiyagom taon sa pagbusikad sa maong explosive device. So, pipila lamang kini, doon na pa wala gali makuha para to. Doon na to shooting incident dito gyapon to sa Coca-Cola baguhay lamang sab. No? Pipila lamang kini sa atong mga nahuptan. Posible nga maingon ta sa mga pagtuo nga posible usan sa mga rason nga ma-relieve sa iyang pwesto si Colonel Raul Diones. So paminaw na to pag-una karon ang pamahayag gikan sa atong kongresista sa Long District dito sa Dakbayan sa Iligan. Congressman Vicente Bartol Monte gibutyag nga wala ma-relieve sa iyang katungdanan si Colonel Diones apan na-relieve kini gumikan daghang pulis ang buot mo papahawa kaniya. Kasama mo sa balita, Jiner Cabanday. RNN Investigative Report. Wala ma-relieve si PNP Senior Superintendent Raul Diones gumikan sa iyang trabaho. Apan na-relieve kini gumikan na rin may dagang PNP ang buot mo papahawak kaniya sa Dakbayan sa Iligan. Kinoy gibutyag ni Iligan City Long District Congressman Vicente Vart Belmonte Jr. Humaniyang nakita nga daw wala miagi sa insaktong proseso ang pagka-relieve ni Diones tungod bisan wala pay 24 oras sa pagpaygayon sa investigasyon sa naitabong pagbusikan niya itong miaging adlaw. Gi-relieve na dahil kini siya sa iyang pwesto. Nagtuang kongresista nga daw gituyo sa mga nagtinguhang individual sa Dakbayan nga magubot aron sila mo kunungay mahimong bida sa pagpaligonon niya sa mayong dagan sa Kahusay ug Kalinaw sa Dakbayan sa Iligan. Alang kang Belmonte, sukad pa kaniadto malinaw ningon man hapsay na ang syudad sa Iligan. I don't think so. Na-relieve si Diones not of in
incompetence but because of military conspiracy tungod adunay pulis nga mudagan pagka-mayor sa Iligan. Nga naman i-relieve mo, wala pa 24 oras, dili pa nahuman ang investigation, di pa na pambaylahan kung insay investigation. But it is already public knowledge nga doon na political angle ni, gihimo-himo lang ni nga bomba sa tinood lang. Secondly, nga naman i-relieve mo nga inangkon naman ang iso ka pulis nga ang target siya si Junior Cabajo. So wala kasala ang police director. I don't know the one strike or two strike policy, but PNP regional office made the mistake sa ilang pagpadali nga i-relieve si Jones. Para kanako, Jones is one of the best nga city director. Kung ato ikumpira ang iyang performance during the last 6 months, mas gamay na karon ang kidnapping, wala na gikawat nga motor, wala na giposil nga habal-habal driver. Of course, ato na yung mga petty crimes, pero di naman na to discount nga doon na may mga personal motive, Wala na terorista, kanang granada nga ilang gipanglabay na amang ko sa scene is only an ordinary explosive, wala shrapnel, diligalin na kabuwak sa salamin nga 2 meters lang. So ang mga nasambran lang tungod sa batong o naglupat, So ang ilag yun purpose is to sow terror, to justify ang ilang mga plataforma de gobyerno nga ang Iligan City gubot. Pero ato man nakita nga ang Iligan City hapsayo malinawon. That's why nga mo reklamo ni Mayor, nga naman ang polis mangilabot sa politika, nalibot siguro sila nga ang DLG sa liberal o ang discretion sa pag-assign sa usa ka pulis sa Iligan City nasa mayor, mayor ang aton authority. So para kanako dili na relieve si Jones tungod sa iyang trabaho. Na-relieve siya tungod adunay mga grupo sa PNP nga gusto nila nga mawala si Jones. Nga naman maayo ni nga direktor si Jones. Gusto nila kanang direktor nga ilang katsukaran para ma-justify nga gubot ang Iligan. Ang pamahayag ni Iligan City 1 District Congressman Vicente Belmonte Jr. nga inabi sa radyo mo nationwide. Kasama mo sa News Center, Junior Kabanday, Tatak Alamen. Radyo mo nationwide, straight to the point. Okay, moto ang tingog sa ato ang kongresista sa London District sa Dakbayan, Congressman Vicente Belmonte Jr. Samtang ato na yung parayon gihapon ang sa iyang giingon wala mo-relieve sa iyang katudanan. Na-relieve lamang kinigumikan lagi daghan sa mga pulis gusto mo hawa ngadto kang Jones. So usa ka gumikan ka sa iyang mga tinudanay nga pag 2 months sa iyang trabaho mo hinungdan nga kiring pipila ka mga pulis gusto siyang mapapha sa iyang katudanan. Doon na kay maingon ta dili ka ta makaduda nga kini sa mga tawhana mo nagahimo nining mao mga nagkariya mga krimen aron lamang nga matuman ilang gusto mapahawa sa iyang pwesto si Colonel Jones. Straight to the point. Okay, kini doon na ba yung mga nagpaluyo nining tanan? Si kinsa kaha ang utok nini. Okay na nindot nga investigahan kuya sa mga investigador. So ato na to nagtastak sa kaganiha sa mga pagkatapos ato lang nahuptan nga papel. Atong kongresista mismo may nag-hiskot yan kabayon sa mga pulis nga maoy hinungdan pod kuno nga papahawa si Colonel Jones. So ato pa sa naakaroon diha sa ato ang natad sa pulis possibly dili ka ta makaingon nasudlan na sa nis politika nga atong mga sakop sa PNP. Mao ni ang ato ang timbang-timbangon kamo naminaw karon makatimbang-timbang mo kalabot nini sa gayon pa ni Congressman nga wa pa 24 oras nganong ingon ni ana man ang tabo nga padayon pa mga investigasyon doon na may angkon kato si Senior Police Officer to Diosdado Cabahog GR Cabahog mao di ingong tarya sa maong mga ingong mga tao nga pabuto nagdala na ito maong bomba. Kung nato inumduman ko itong miaging panahon nga sa dihang si Colonel Censorencia pa ang Police City Director nahitabo nga pagbuto din niya. Kung ating gapon ito nga pa-relieve siya pero grabe ang singgit ato sa Dakbayan sa Iligan nga di pa-relieve si Colonel Censorencia. Daghan ng usog na ito. Daghan ng usog. Mismo ang katawhang Iliganon na ito, dili gyud gusto ma-relieve si Colonel Censorencia. Pero karon siguro tabo karon kay murag kuan man automatic double kuan automatic karon kuan man to. Usa ka pagboto karon kaduha naman gud una atong December 24 pagkaman karon
Mana gingon lang one strike or two strike policy kuya. Basta magkapabuto niya. Ang kinira bang nakakuha sa mini karon kay kining bagong city director OIC at ato na yung kuan kinahanglan siguro masayo siya. Dili siya magpa-interview sa media. Video nagkuha mag spokesperson karon mabati nato yung spokesperson. Ang spokesperson sa bagong gikuan karon gibutang officer in charge. Dili sa tuaga dakbayan dirita ni PNP spokesperson ni pasabot labot sa administrative relief kag police senior superintendent Raul Diones. Ato pagdana na dali kasama sa balita si Chris Kirabato. RMN Investigative Report. Gipaklaro ni Police Superintendent Gervasio Olesco Balmaceda Jr. ang Police Communication Relation at kasamtangang spokesperson sa ICPO ang kalabot sa gitawag na administrative relief sa pwesto ni Police Senior Superintendent Raul Diones. Gani gipasabot nini nga bisan pa man og dili pa full pledge nga City Director si Diones dinhi sa Dakbayan ug matawag kining nga officer in charge ana agyapon sa ilang labaw sa regional office ang desisyon nga kinahanglan gayud ang administrative relief sa pwesto ni Diones tungod kay kinahanglan usab nila nga masayran ug maimbestigahan kung aduna bay mga kalapasan nga nabuhat si Diones. Tatawag mo ang attention ko nung kasi may overall federal tayo ang City Director. Ang absence of the full City Director ay dahil pa siyang formally an order from our regional office. Tinatawag itong officer in charge. But of course, in coordination with the LGU, just like what happened sa previous OIC natin, si Superintendent Diones, ganun din po ang status nila ng bagong OIC. So, yung Diones is not full-fledged city officer in charge. Called administrative relief to be commander. It is because the ordinance ng binabago talaga nila yung designation once they want something to happen in a certain area. Yun ang power ng regional office. Ang maging SOP is that they want something to be implemented right away. So, isa po yun is yung administrative relief. Alam na po kung mas tayo sa period at magiging highly sensitive yung mga issues and concerns because of the political privilege ng ating area aside sa security. So yung administrative relief isang order coming from our regional director. Gumikan sa mga sunod-sunod nga daw tang hitabo din sa Dakbayan mga pagpanulis, karnap ug pag-uhay lang hitabo nga pagpatay sa mag-asawa sa Barangay Pugaan. Nibutyag si Balmaceda nga posible usab kining gitan-aw nga maoy rason sa gitawag nga administrative relief ni Diones ug pili lang ang gumikan sa pagbusikad sa IED natong nakalabing adlaw. Gani human sa ipahigayon nga investigasyon kay Diones. Posibleng mabalik pa kini sa kanhiyang pwesto isip OIC City Director ug depende na sa LGU kung panghinusgan na ma-full pledge na si Diones dinhi sa Dakbayan. Apan magdepende gihapon kini kung unsa na mahimo unyang resulta sa investigasyon. It could be one of it kasi administrative relief tinatawag tayo ng doctrine of command responsibility. Pag meron pong ganun, ibig sabihin, they will be investigated while some incident happen in the area. Very significant incident. This is like money or atrocity tax by rebels or any other threat. After an investigation first, kasi now ang status ko ni Diones is under investigation first. If he is liable of command responsibilities. Bakit sa gawin ko like for example, kung matatapos yung investigation, kung magbabalik urgent po ito, urgent po ito sa sinasabi natin administrative relief. Hindi na rin po stop the investigation but once it is urgent, as soon as possible po ang masabi natin dito. Sa pagkakaroon, gihulipan si Diones isip OIC City Director gihapon ni Police Senior Superintendent Cristito Ray Gonzalo ang kani Provincial Director sa Camiguin. Si Gonzalo ang kasamtangang OIC City Director samtang padayon ang gipahigayon ng investigasyon sa soccer team. Labot sa mga panghitabo ug sa padayon nga pag-imbestigar kay Diones kung aduna ba kini mga kalapasan nga nabuhat. Is the same din sa pinagusang officer in charge from an officer in charge to another officer in charge. Yun po ang naging transition na leadership dito sa amin. Kasi si Superintendent Gonzalo, he is previously designated as Provincial Director of Camiguin while investigation is ongoing. If the overall commander with the regional director feels that some of these staff in the region may trust in confidential, so magkakaroon po ng OIC yung parang question na kung sino capable to replace that person while under investigation. Wala po nakalagay din sa order. Basta administrative sino pa ang person. So that means po under investigation. While an investigation is ongoing, so that person should be available. Sa
katapusan, kipaklaro ni Balmaceda nga walay mahitabong pag-reshuffle sa mga station commander dinhi sa dakbayan ug magpabilin gyapon sa pwesto niini si Police Chief Inspector Ray Alimansa din sa iyang area nahitabuan ang pagbusigad sa IED niadtong nakalabay nga adlaw. Wala po, we just included the conference on OIC at sinabi po sa amin na walang shocking po. In case lang po yung mga commanders sa hiwaan sa all commanders on the ground should be familiar in all areas. Lalo na nagiging sensitive yung area natin fast approaching na mga police. Ang tingog ni Police Superintendent Gervasio Onesco Balmaceda Jr. ang Police Communication Relation at kasamtang spokesperson sa ICPO nga hinabi sa radyo mo nationwide. Kasama mo sa ICPO, Jessica Rizky Nabato, Tatak RMN. Radyo mo nationwide, straight to the point. Okay, ang spokesman to sa atong PNP OIC City Director sa Dakbayan. Si Balmaceda, Kuya Ramil. So, ito yung kita na, administrative relief kini siya. So, may posibilidad na babalik pa gusto. Ang kita na po, dili lang ang kining pagbusikad sa bomba. Bomba. Mo'y hinungdan ko nili katong panghitabo pag mga pagpanulis, karnap, ug mga uban pag mga gipatay nga magtiayon. Magtiayon sa barangay Pugaan. Ito'y gitanaw po nga mga rason. Ug kung na may kuan po, na may gisulti sa maong spokesperson nga pwede pang mabalik sa kaniyang pwesto. Isip OIC Director si Colonel Jones. Depende na sa atong mga kadakuan sa PNP Regional Office. Og ang ngayon pa bang ipabalik og naibuot ba ka ang katawhan sa serbisyo ni Colonel Jones? Samtang sa laing bahin si ang OIC karon mao si Police Senior Superintendent Cristito Ray Gonzalo. Kaning Provincial Director sa Islas Camiguin. Dito to sa Camiguin. Kasamtang ang OIC usab City Director. Yun atong Dakbayan. Okay, pabutaan mo ng ipadayon. Okay, kita ipadayon nila sa pagkiskus kasama dito sa atong panagoban sa Tulmanon. Og pabutan ninyo sa second portion. Na siguro atong panawagan kay ating sa oras, no? Pasalamatan nato kagahapon sa mihatag sa tabang sa ngadto sa nangaytabang si Mrs. Estrella Casinio, si Attorney Paul Saidi, no, sa 500 pesos alang ngadto kang Mrs. Casinio, ug usab ni Attorney Manny Salibay 200 pesos na tunol ngadto sa maong ginang eri nang yang 4 ka bulan nga bata nga gusto na niya ipagawas gikan sa City Hospital. Salamat kayo, no, sa tabang gihatag ngadto sa mga ngadto mismo sa hingtungdan. Mosunod to hanay sa mga balita gikan sa kauluhan ang RMN News Nationwide o usab ang RMN News diretso balitang iligan balik ta second portion din sa ato tulumanon. Straight to the point. Oras mga kasama tatak alas 7:01 na sa buntan. RMN. Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1. Tatak RMN. Ito ang nag-iisang pagpapalita sa radyo na tunay na mapapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Live mula sa RMN News Center Manila, ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, panibagong low pressure area na mataan dyan sa General Santos City. Territorial dispute ng Pilipinas at China iaakit na sa International Tribunal. Desisyon sa awayan sa teritoryo, posible umabot pa sa UN Security Council. There is always a possibility that the judgment of the arbiter will be referred to the Security Council. At malalaman ng Security Council na talagang nilalabas na matang Presidential Anti-Organized Crime Commission absuelto sa Timonon Quezon Incident batay sa NBI report. 2 sa 6 na Pinoy na namatay sa hostage crisis Algeria nakilala na. 4 na nawawala, patuloy pong pinaghahanap. Sa negosyo naman, generation charge ng Meralco
bababa. At sa ibang dagat, panibagong shooting incident sa Amerika, 3 sugatan. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutumo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Tama, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iniga, Manadia, Vitolo, Cotabato, pinakamaraming Hintila, Naga, Baguio, Dagupa, Diga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Giganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Vitolo, Malaybana, El Sabis, Sursugun, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is RMN. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, sa bansa, RMN News. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ng Miyerkules ngayon, January 23, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Wayne de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Badio Veras. Tayo po ay live sa DXKR 639, RMN Coronadal, DXRC 900, RMN Zamboanga, DXBC 693, RMN Butuan, at UHP 612, RMN Cebu. Live international via www.rmnews.com. WRMN New York, USA. Meron ng namatang low pressure area sa loob ho ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, huli itong namataan sa 300 kilometers timog silangang bahagi ng General Santos City. Dahil dyan, ang Caraga Region, Davao, Socsagen, Hilagang Mindanao at Silangang Kabisayan ay makakaranason ng maulat na kalangitan na may katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Ang babala ng Weather Bureau iba yung pag-iingat sa mga residente na marasabing lugar dahil posible ito magdulot pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala makaka-apekto naman ang Northeast Monsoon sa Luzon, dahilan para makaranason ng maulat na may mahinang pag-ulan ng Metro Manila, Kabikulan, Cagayan Valley, Calabarzon at ang mga lalawigan ng Aurora at Quezon. Iakyat na ng Pilipinas sa International Tribunal for the Law of the Seas ang territorial disputes sa pagitan nito at ng China. Ito ang inihayag ni Foreign Affairs Secretary Albert de Rosario kasabay ng paggigit na idinidikta ng United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 287, Annex 7 para resolbayan ang issue sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea sa pamamagitan ng dalawang notifications and statement of claim. Inisa-isa ng Pilipinas ang posisyon nito sa issue tulad ng taliwas ang 9-dash line claim ng China sa idinikta ng UNCLOS kaya nangangulugang labag ito sa batas. Isa rin sa mga igigit ng bansa ang paglabag ng China sa karapatan ng Pilipinas sa legitimate maritime zone nito. Ang 9-dash line ng China ay umaangkin sa halos kabuuan ng South China Sea kung saan ang ilang bahagi naman ito ay tinatawag na West Philippine Sea ng Pilipinas. Dahil dito hinihiling ng Pilipinas na tuparin ng China ang obligasyon nito sa ilalim ng UNCLOS. Gusto rin ng Pilipinas na itigil na ng China ang paggawa ng anumang hakbang na lalabag sa soberenya ng bansa. Samantala, pinabrampunan sa international law expert ang naging desisyon ng Pilipinas na iakit na nga sa International Tribunal ang territorial dispute sa pagitan natin at ng China. Sa interview ng RMN kay Father Ranilo Aquino, Dean ng San Pera College Graduate School of Law, ay sinabi nitong dapat ay matagal lang ginawa ng Pilipinas, lalo na't hindi kayang pasunurin ng China. Ayon kay Aquino, dahil sa naging hakbang na ito ng bansa, maobligang humarap ang China sa International Court para pag-usapan ang pinag-aagawang teritoryo. Ngunit sakali magkaroon po ng desisyon ng korte at hindi pa rin sumunod ng China, posibleng dalhin naman ito sa United Nations Security Council kung saan makikita sa buong mundo ang paglabag sa batas ng nasabing bansa. There are enforcement mechanisms, for example, kung talagang manalana yung sitwasyon, there is always a possibility that the judgment of the
manalaman ng Security Council, nagkalagan nilalabas sa mata ang Senator. Ito ko sabi ko, alam mo, ang isang importanteng hasbay na natapos na natin sa pamamagitan ng pag-refer sa arbiter, yung tinatawag natin moral ascendancy. Kasi the moment that decision ang arbiter na pabor sa atin, malalaman ng buong mundo na ano ba rin sasabihin ng China ay nasa atin ang itas. And no country likes to be known as a notorious violator. Si Father Danilo Aquino ng San Beda sa interview ng RMN. Absuelto ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa anumang pananagutan sa kontrobersyal na Atimonan, Quezon Incident, kung saan 13 ang nasawi noong Enero 6. Sinasabing tinanggap ng National Bureau of Investigation ang naging testimonya ni PAOC Executive Director Chief Superintendent Reginald Villasanta. Batay sa pahayag ni Villasanta, bagamat alam nila ang Oplan Armado, hindi nila inaprubahan ang operasyon nito sa pangunguna ni Superintendent Hansel Marantan sa grupo ni Vic Siman. Iginit din ni Villasanta sa kanyang testimonya na ibinigay nilang 100,000 pesos na pondo sa Oplan Armado ay para lamang sa intelligence gathering at hindi para sa actual operation. Dapat na tapos na ang draft report ng investigating team na bumusisi doon sa shooting incident sa Timon, Quezon, pero hindi pa umano ito pinal at patuloy pang nire-revisa bago isumite kay Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Mga kasama, nakilala na po ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang 2 sa 6 na Pinoy na nasawi sa madugong hostage taking sa isang gas facility sa Menas, Algeria. Ayon kay OWA Administrator Carmelita Dimson, naabisuhan ang pamilya ni Rafi Edubani at Iluminado Santiago kaugnay sa sinapit naman ito sa 4 na araw na crisis. Sinabi naman ni Dimson na kinilala na rin nila yung pang-4 na nasawi pero hindi pa naabisuhan ng mga pamilya. Nabatid na 5 sa 6 may mga miyembro naman ng OWA habang isa ay double check pa ang record. Samantala patuloy pa rin pong hinahanap yung 4 na nawawala habang may 16 na ginagamot na rin sa ospital. 4 pang OFWs mula Algeria dadating ngayong araw. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report! At madalas 4, makayang hapon dadating mula babalikan natin yung Joyce, babalikan ka namin na hanggat magkaroon ng maganda-gandang signal. Malacanang iginit na tama yung versyon nila sa Freedom of Information Bill. Kasama natin sa balita Deo de Guzman. RMN Report! Naindigan ng Palasyo ng Malacanang sa kanilang versyon ng Freedom of Information Bill. Ito ang ginawa ng Palasyo matapos mag-withdraw ng authorship sa nasabing panukalang batas ang ilang kongresista dahil sa provision umano na isinusulong ng Malacanang, partikular na ang paglilipid na umano sa pag-access sa informasyon. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, sa lahat naman ng mga bansa na nagpapatupad ng Freedom of Information ay exempted ang executive privilege at mga usapin na may kinalaman sa national security. Sinabi ni Valte na hindi nila nililimitahan ang informasyon dahil sa 6 na provision ng FOI bill ay sila ang nagsama ng dapat na i-post sa website ng gobyerno ang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na mga mambabatas at mga opisyal ng pamahalaan. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZSL 558, Deo de Guzman. Tatak, RMN. Radyo mo, Nationwide. Pinapagyan po natin si Joyce Sandra, may report kaugnito sa 4 tao FWs na darating mamaya galing Algeria. Kasama Joyce. RMN Report! Bago mag-alas 4 mamayang hapon, dadating sa bansa ang 4 mula sa Algeria. Tumanggi naman ang Department of Foreign Affairs na kumpirmahin kung may mga sugatan sa dadating na Pinoy workers. Tulad ng dumating na hostage survivor na si Joseph Balmaceda sa ilalim din sa Psychosocial Counseling ng OWA, ang natural OFWs, gayon din ang kanilang mga pamilya. Ipapaliwanag din sa kanila ng OWA ang livelihood assistance na iaalok sa mga ito, gayon din ang scholarship para sa kanilang mga anak. Kasama mo sa OWA, Joyce Adra, tatak all and all. Ang pagpapalit ng Senate leader hindi napapanahon. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. RMN Report! Iginiit
ni Liberal Party Senator Sergio Osmeña na hindi napapanahon ang pagpapalit ng liderato ng Senado dahil napakaraming mahalagang usapin ang dapat nitong unahing atupagin. Naniniwala si Osmeña na hindi makakatulong para mapabilis ang trabaho ng Senado kung sa ngayon ay magpapalit pa ng liderato. Si Osmeña ay wala sa session hall nang magbuksan si Senate President Juan Ponce Enrile na bakante rin ang kanyang posisyon. Pero ayon kay Osmeña, kung sakaling muling emosyon ni Senator Enrile ang pagbabakante sa Senate leadership, ay boboto siya para sa pagpapanatili ni Enrile sa pwesto. Yan is para mapatalisik si Enrile. Sa ngayon, ayon kay Osmeña, walang kumakausap sa kanya para palitan ang Pangulo ng Senado, ngunit sakaling may kumausap sa kanya, ay mananatili ang kanyang posisyon para sa pagpapanatili ni Enrile hanggang matapos ang 15th Congress. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN Nationwide Report. Kalidad sa mga bayan dyan sa Misamis Oriental, hinigpitan. Kasama natin sa balitang yan, si Alwin sa leading live, RMN Cagendio. RMN Report. Mas sa pinaigting ngayon ng kapulisan at ng Philippine Army ang seguridad sa mga bayan ng Misamis Oriental. Ito natapos na nilusob ng mga nagpakilalang rebelde military sa army ang bayan ng Tinigitan Misamis Oriental kahapon at pinasok ang mga bahay ng dati at aktibong membro ng Philippine Army at kinuha ang kanilang mga armas, cellphone at iba pa. Ayon sa Tinigitan PNP, pinatay aabot sa 60 membro ng NPA ang sumalakay sa sentro ng nasabing bayan. Ang nada mga otoridad at kabilang ng militar na nahirapan sila dahil sa nakapang militar na uniforme din ang mga ito. Hindi rin inaasahan ng PNP ang pangyayari dahil sa akala nila police station at LGU ang target ng NPA at kukunti lamang ang kanilang forsa. Hindi rin kagad nakaresponde ang militar sa insidente. Wala naman nasaktan sa pangyayari. Sinabi din ng Lieutenant Colonel Virgin Ortiz sa patuloy ang ginagawa nila paghahabi ngayon sa NPA na membro ng Guerrilla Front 4B. Pinalalahanan din ng militar at PNP ang lahat ng mga otoridad na may hawak na armas na mag-ingat dahil sa gumagawa umano ng mapping operation ngayon ang NPA. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alvin Saliring Tapat, RMN. Radyo mo nationwide. Mission 2013. Boto ako. Mga politiko doon sa Aklan hindi naging epal sa selebrasyon ng ati-atihan. Ma-report, Mission 2013, kasama natin sa balita, Dante Torquato ng RMN Kalibo. RMN Report. Hindi naman naging epal ang mga pangunahing politiko na tumatakbo sa mga local at provincial positions sa isinagawang Santo Niño Ati-Atihan Festival noong nakaraang linggo. Sa isinagawang kapiestahan na dinadansa ng libo-libong deboto ng Poong Santo Niño at tinaguri ang Mother of All Festival at sikat na street dancing, kapansin-pansin na mangilan-ngilan lamang ang makikitang mga poster ng kandidato sa local at mga kandidato na tumatakbo sa national position at ang mga ito pawang nailagay sa mga pribadong lugar lamang at hindi naman agaw eksena. Masasabi na nag-self-restraint ang mga kandidato na hindi maging epal para mapanatiling nakatuon sa panata sa Poong Santo Niño ang selebrasyon. Kasama mo sa RMN DYKR Kalibo, Dante Torquato, Tatat RMN. Mission 2013. Boto ako. RMN News. Mula ngayong taon, bababa na ang generation rate ng Meralco. May 5 bagong supplier na raw kasi ang Meralco at nagkaroon na rin ng permahan o kay kontrata. Dapat ito magiging 19 centavos kada kilowatt hour ang ibababa sa generation charge na sinisingil ng Meralco sa mga consumers nito kada buwan. RMN News Abroad. Sa Texas, USA, 3 yung sugatan sa isa na namang shooting incident sa isang paaralan. Sa report, 2 ang sugatan sa mga estudyante at ang isang sugatan ay ang suspect. Sinabi naman ni North Harris Campus of Lone Star College, spokesman Jed Young, na agad ning nahuli ng mga pulis ang isa sa mga suspect. Napakamang nagpang-abot lamang malapit sa nasabing eskwelahan yung 2 sibilyan na nagkaengkwentro kung saan libo-libong mga estudyante ang nakasaksi at nagpanik sa insidente. At mga kasama live na live mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Ini pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong Miyerkules, January 23, 2013. Sa mga taga-Pagadian, susunod na dyan sa nakasamang Terso Buknoy dumapit at saka po si Elmer Bagets maghanoy sa RMN News Diretso Balitang Pagadian sa DXPR 602
Secretary. Panoorin mo yung aming naging pagbabalita ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, mga kasama, itype lamang po RMN News Nationwide. Itatak mo na! Itatak mo sa bahay mo! RMN ang radyo mo! Itatak mo sa sasakyan mo! RMN ang radyo mo! Itatak mo sa opisina mo! RMN ang radyo mo! Itatak mo sa radyo mo! Sa radyo mo! Oras sa DXIC ay binili katatak alas 7:18 sa buntag. RMN. RMN News. Diretso Balitang Iligan. Headlines. Congressman Del Monte Botiag nga wala ma-relieve sa iyang katulbanan si Colonel Diones apan na-relieve kini kubikan sa daghang pulis ang buot mupapahawa kaniya. Congressman Del Monte ug Mayor Cruz nahimo og lakang sa pagpaabot o pagpaabot og reklamo sa regional nga batan batok sa pag-relieve sa pwesto ni Colonel Diones. Bago ang ICC Director sa Dakbayan formal dan milingkod sa katulbanan kagahapon adlaw. Non-working legal Muslim holiday gideklara og mang-adlaw. Kabalikan negosyo mga turista sa Baguio padayon bidagsa bisan tamaan sa kabugnaw sa panahon. Sa ato ang balitang sports sa Cagayan Valley Rising Sun ang kada sa PBA Liga Aspirants Cup. RMN News. Diretso Balitang Iligan. Mindanao og Kabisayan mga kasama mayong buntag mayong giligan adlaw karon nga Miyerkules sa 23 na bulan sa Enero 2013. Live gikan sa University Iligan. Jessica Crispy na bato. O kiniusap sa Melibor matod sa tuhan ay sa mga balita ang Ayaw Diretso Balitang Iligan giatod sa matigwa sa Judith Washing. Inuman sa Emperador Light. Sa Emperador Light, gawin ng light. RMN News. Diretso Balitang Iligan. O karon na kini mga detalye sa ito nga balita wala ma-relieve si PNP Senior Police Superintendent Raul Diones gubikan sa iyang trabaho apan na-relieve kini gubikan adunay daghang PNP ang buot mupapahawa kaniya sa Dakbayan sa Iligan. Kini mao gibutyag ni Iligan City Londres ni Congressman Vicente Barth Del Monte Jr. Human iya nakita nga daw wa miagi sa insaktong proseso ang pag-relieve ni Diones tungod bisan wa pa 24 oras sa papagayon sa investigasyon sa natamong pusika dito nga miaging adlaw gi-relieve dayon kini siya sa pwesto. Nagtuo ang kongresista nga daw gituyo sa mga nagtinguhang individual sa Dakbayan nga maggubot aron sila maoy mukunuhay mahimong bida sa mapalig-on unya sa may dagan sa Cosa Crinaw sa Dakbayan sa Iligan. Alang kang Belmonte sukad pa kaniadto malinaw na man hapsay na ang syudad sa Iligan. Na-relieve si Diones not of incompetence but because of military conspiracy tungod adunay pulis nga mudagan pagka-mayor sa Iligan. Ang ano man i-relieve mo, wala pa 24 oras, dili pa na human ang investigation, di pa na ito ang bailahan kung insay investigation. But it is already public knowledge nga adunay political angle ni himo-himo lang ni nga pupa sa tinaw. Ang pamahayag ni Iligan City Londres ni Congressman Vicente Barth Del Monte Jr. nga nanabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Mahimo og lakang sila si Congressman Vicente Barth Del Monte Jr. og City Mayor Lawrence Cruz sa pagreklamo ngadto sa regional nga batan sa kapulisan labot sa kalitan nga pagpa-relieve sa pwesto ni PNP City Director Senior Superintendent Raul Diones. Kini tungod nagtuo ang kongresista nga nagbuhat sa iyang maayong trabaho si Diones isa PNP City Director sa Dakbayan sa Iligan. Gani sa iyang administrasyon gibutyag ni Del Monte na mikunod ang ginaghanuna sa pagpanganap pulis ug uban pang krimen sunod sa sentrong bahin sa syudad. Busa tungod diini sumala pa ni Del Monte na ginahanan lamang suportaan ug tabangan si Diones sa kalitan nga pagpa-relieve kaniya sa iyang pwesto isa PNP Director sa syudad. Yes, ireklamo na to, kinanglan ng permit karon sa Comelec kung adunay movement any transfer of public officials, no? Whether the police, teachers, dili pwede. Mayroon Comelec ban, no? We have to respect that. Og mag-istorya ni Mayor kung saya ngayon buhaton, no? Ang tingog ni Iligan City Law
District Congressman Vicente Vart Belmonte Jr. nga hinabi sa radyo mo nationwide. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. Lingkod na isip OIC City Director sa Dakbayan sa Iligan si Police Senior Superintendent Cristito Rey Gonzalo. Subay matod pa kini sa relief order gikan sa ilang rinal nga buhatan nga siya maoy mohulip sa pwesto gikan ni City Director nga si Police Senior Superintendent Raul Diones. Pinagi ni Police Superintendent John Balbasida kasamtang ang spokesperson sa kapulisan ipasalig sa bagong hipis kapulisan ang paghatag og priority inguman police visibility sa syudad. Tungod ini gipanghinaot sa kadaghanan nga ang paglingkod ni Gonzalo magdala unta og kahamsag kalinaw sulod sa Dakbayan sa Iligan. Sinabi po niya sa amin may binigay siyang mga priorities like to maximize police visibility. Number 1 po yan, police visibility. So he reviewed the strength as the strategic posting of the patrols. Ang tingog ni PNP spokesperson Police Superintendent John Balbasida na nanabi sa radio mo nationwide. Radyo mo nationwide. Gipaklaro ni Police Senior Inspector Israelin Lauren ang hepe sa batan sa Presinto 4 nga gumikan sa pulisya o palisiya sa regional nga batan na nahulog sa paglingib sa pwesto sa PNP Senior Superintendent Raul Diones. Tinitungod natin pa sa serye sa mga pagbusigod sa Dakbayan. Una ni ating bispera sa Pasko o nating naging adlaw, iniman dugang pang mga krimen. Tungod natin paninig-relieve sa pwesto si Diones alang sa dugang investigasyon. O nahulip una nini si OIC PNP City Director Senior Superintendent Cristito Rey Gonzalo, kinsa mo'y kami Provincial Director sa Camiguin. Ang pamahayag ni Station 4 Commander Police Senior Inspector Israelin Lauren nga hinabi sa radyo mo nationwide. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. Gikumpirma ni Senior Superintendent Raul Diones na na-relieve na siya sa pwesto si PNP Director sa Dakbayan sa Iligan. Gibutyag ni pinagi sa text message ni Colonel Diones kagapon adlaw na sara nga dunay kalabutan sa sharing nga pagmusikad sa Improvised Explosive Device o IED sa syudad ang pag-relieve na ito kaniya. Si Diones na himong OIC City Director sa kapulisan sulod sa upat tuig human gipulihan nini ang kanhi City Director nga si PNP Senior Superintendent Celso Rehencia. Radyo mo nationwide. Gipaabot ni Police Superintendent John Balmasida kasamtang spokesperson sa kapulisan sa Dakbayan sa Iligan nga dinay bagong development sa investigasyon sa nahitamong pagbusikod sa IED na naging adlaw diha sa may dalang merkado. Matod pa ni Balmasida nga adunay nakitang duha ka lalaki sa CCTV camera sa usa ka pawn shop nga atbang mismo sa crime scene. Sumala pa bisan dili klaro ang pagkakuha sa mga suspect magamit pagyapon kining ebidensya aron ilang matrace kung asa gikan nga dalan nag-agi kini sila ug sutawon pinagi sa CCTV sa tindahan na kutob sa ilang mga naagian. Pero hindi possible pa rin kasi reviewin natin yung kung saan street siya nanggaling kasi as investigation going on baka makakontact. Tapos reviewin natin sa ano namin kasi may tamak siya. So maaaring makakilap dyan sa bayan yung mga tindahan dyan kasi may tamak. Ang tingog ni Police Superintendent John Balmaseda nga hinabi sa radyo mo nationwide. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. Kanta sa langhanay sa ito gabaga balitag gidekarag non-working legal Muslim holiday o bangadlawa Huwebes, Enero 24 kini alayon sa pag-obserbar sa mga isong Muslim sa tibok kalibutan sa Maulidun Nabi o birth o pagkatao ni Propeta Muhammad. Apan ubo sa Presidential Decree number 1083 o ang Muslim Laws of the Philippines, abang napit lamang ubo sa Rion 10 o kanhi Rion 12 ang mag-obserbar nito. Lakip nini nga mga dapit ang Iligan City o Lanao del Norte. Hinoon base sa mga balaod ang mga kawaning Muslim sa mga dapit na wa malakip sa nasigutan o nasigutan ang mahimong excuse sa ilang trabaho aron maka-obserbar sa maog kalihukan. Diretso sa Nego. Sa balitang
negosyo padayon ang pagdagsa sa mga turista sa Baguio gumikan sa mabugnaw nga klima. Matupad ni City Tourism Officer Benny Alhambra, makita ang mga turista nga magulinghayo sa mga parke sa lungsod nga nagsuot og baga kaayong jacket, muffler ug bunit. Subay nini wala pa sumatotal sa mga turistang mibakasyon sa City of Pines. Let's get ready to rumble! Derecho! Palaro! Sa basketball, mas ligunan pa sa Cagayan Valley Rising Sun ang ilang depensa alang sa ipangandong na Presto Batok sa Frutas Seekers sa nagpadayon nga PBA The League Aspirants Cup. Baka atbang sa Rising Suns ang Seekers alas 2 karong hapon sa Jose Rizal University Gym dito sa Mandaluyong. Samtang magatubang usab sa court ang GIU Heavy Bombers batok sa Erase Exfoliant alas 4 sa hapon. RMN News, panahon. Sa ato ang lakat sa panahon, gibantayan na karon sa pag-asa ang weather system sa nasod. Humanimo kini og sirkulasyon aron adunay mamug ng low pressure area. Mato pa sa pag-asa ulay masiplatan ang maong kadaot sa panahon sa galaing 360 kilometers sa General Santos City. Gumikan niini gipaandam sa weather bureau ang mga residente nga anaa sa pulos sa Mindanao. Gumikan sa posibilidad sa mga pag-ulan, pagbaha ug landslide. RMN News, Derecho, Balitang Iligan. Mga kasama, live gikan sa RMN Central Iligan. Yung debate sa mga balita ang RMN News Derecho, Balitang Iligan. Muling adlaw ng Miyerkules. Pizza by the dress ng bulan sa Enero 2013. Mingutag happy birthday karong adlaw sa Barangay Secretary Elias Barangay Poblasyon. Nagsaulog siya ang birthday. Happy birthday ngadto ni Juvi Sapong, Barangay Secretary Elias Barangay Poblasyon, Lida Mindanao del Norte. No, gikan sa Barangay Council diya sa Poblasyon, no, ilabira ni Barangay Kagawad Edgar Kapampangan diya sa Poblasyon de Mindanao del Norte. Happy birthday na ni Barangay Secretary Jovi Sapong. Gikan sa kanamo din sa RMN Iligan usab sa 102.3 IFM. Na koreksyon to sa atong balita ganiha. Si Colonel Dunes sobra pa 4 ka bulan, no, ang nahimong City Director sa tuag Dakbayan. Dili ni 4 ka tuig. Ang pagdumala ni Colonel Dunes din napalamang sa 4 ka bulan din sa Dakbayan sa Iligan. Okay, mga kasama, mayon sa taog mayong butag ug mayong pagpamilya sa Villaver family din sa may Palao, and of course sa Kiwalan sa Pinezang family o sa Dalipuga, inabi na sa atong Barangay Council sa Barangay Kapitan Hamoy o sa atong mga kaigalaan sa Dalipuga sa Gumahan family o sa Mias family mayong buntag o mayong pagpaminaw kaninyong tanana. Ada atong pahinumdom doon nato mga pahinumdom sa kuan na mga kanhi kuan sa ni mga mga estudyante sa Ubaldo de Laya Memorial School. Doon nato pahibaw, no, nga gipaabot sa dinhi ato lang ning hatagas pagtagad karong taon-taon, no, dinhi sa ato ang tulumanon alang niya sa kasayuran sa ato mga nagtungha diya sa Ubaldo de Laya, no, Memorial School. Ato ning ipaabot karong taon-taon ang paybaw diya kaninyo sa mga napakaro silang pinuanan. Paabotan ninyo so doon na paybaw ipaabot din bika ni Miss Elsie Sabiero. Sambay, bubalik tayo sa second portion sa ating tulumanon sa straight to the point. Ubangya po na turumani sa Libay. Kasama mo sa Servisyo Publiko, Jessica Krisky na bato. O kiniusab si Rabel Imborong, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Oras sa DXIC, RMN Iligan, Tatak alas 7:32 sa buntag kiniga oras kito sa batiguan sa Coca-Cola, 100 taon ituloy ang happiness o usab sa Quick Chow Pansiteria Sarap. RMN.
Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadia, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupa, Diga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Giganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybana, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Ilang tingugan ako. Proses, pati ang ilang kadaghanon na kaulit na ba ang tanan na kung ano? Mao nga ang gipalit nila, muna gigante, aron makadaginot. Mga anak, tugawan natin, ilang mo ka 90%, Usa ka adlaw, nakurat si Daddy sa gipalit ni Mami. Ma, gumaya man ng Joy sa Shell. Punta, takot bareta aron makadaginot. Dili ka may karang 5 pesos na Joy sa Shell. Nahulong na kong litro ni sa tubig. Nga mabuthang tuto sa kasimana at sa pamilyang sawa nato. Kagad ko! Ba, sulit di ay ang 5 pesos na Joy. Sa dagkong pamilya, dagkong sulit ang Joy. 5 pesos, moabot og sa kasimana. 5 pesos is the suggested retail price. Joy promotes good hygiene. If diluting, prepare Joy dishwash solution using clean and boiled water. Dilution at every wash occasion is recommended. Uy! Tuloy-tuloy ang saya! Tuloy ang panalo! Tuloy ang pag-lock ng Coca-Cola! Ay, 100,000 pesos pa for me! 100,000 pesos per mommy! Matching pakain sa barangay ko! Tuloy ang pakain para sa amin! And instant preload! May millions of preload pa ako! Ang Coca-Cola yung pinong pag-lock hanggang January 30 na! Just look under the cap! Text Coke Space Code to 2653! Tuloy ang lock hanggang bagong taon! Extended ang saya! Promo extended until January 30, 2013. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Ako si Rosana Bautista, Barangay Health Worker. Giangkon nako nga lisod ang trabaho pero tungod sa akong pagkamaabilidad nakalingkawas nako sa among panginabuhi sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang barato na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Myracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang dekalidad para sa maabilidad. Duna na sa Myracaf syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Ambroxol is the generic name of Myracaf. If symptom persists, consult your doctor. Ako ng tagakwento, haluan mo ng komikero. Ganyan mo pa ng musikero at ang kasiyahan ay sigurado. Yan ang tinda ng barkada, muling-muli ang saya. Dahil ng paborito nila, enter mo na, gawin mo Tuloy-tuloy ang saya! Tuloy ang panalo! Tuloy ang pag-lock ng Coca-Cola! Ay, 100,000 pesos pa for me! 100,000 pesos per mommy! Matching pakain sa barangay ko! Tuloy ang pakain para sa amin! And instant preload! May millions of preload pa ako! Ang Coca-Cola yung pinong pag-lock hanggang January 30 na! Just look under the cap! Text Coke Space Code to 2653! Tuloy ang lock hanggang bagong taon! Extended ang saya! Promo extended until January 30, 2013. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Winston Mojica, English professor. Ang aking misis si Esther Pontiliano Mojica, former guidance counselor sa MSUIIT. Ang among address, Route 20, Kasisang, Malaybalay City. Ang among experience sa G-Detox Plus, kusog siya mohatag og energy ug mo-regulate sa stomach acid. Kay bisan og dili mi makakaon tungod sa kabisi, dili mi maluya ug dili mo hapdos ang among tiyan. Busa karon gamitin ni og G-Detox Plus
1 capsule a day. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Dialme Pharmacy, Shama Drugstore, ug sa ubang mga butika. Ang pinakakusog. G-Detox Plus Herbal Capsule. Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXIC 711 RMN Iligan, go to www.rmnnews.com/DXIC. Straight to the point. Okay, welcome niyata sa second portion din sa tutulabanon sa straight to the front og sa gapon kita makiguban kaninyo hangtod alas 8 og sa karon uban ito diba ni Salibay. Good morning pag-usab. Good morning pag-usab Kuya Ramil. Sa mga nanikay-sikay ning bagong adlaw, mga senior citizen, mga maguma, mananagat, labasira ug labasiro, tindira ug tindero, sidewalk vendors ug mga mamalitay sa atong mga kamerkaduhan ug mga tindahan, mga mamumuo ug mga empleyado sa nakadayang establishmento, mga empleyado sa gobyerno sa nakadayang opisina, labi na gayud sa mga traffic enforcers, street sweepers ug basurero, mga tinugyanan sa balaod, miyembro sa PNP, AFP ug BGMP, mga huwes ug prosecutors, mga magpatudlo sa nagkadayang tulunghaan, mga pastor, pastora, ministro, katekista, laiko, kamadrian, kaparian ug mga misyonero sa nagkadayang simbahan ug mga imam sa mga moske, mga kotsero, mga nagmaneho sa tricycle, motorsiklo, habal-habal, jeepney, bus ug mga cargo trucks, ingon man mga pasahero nga nagbiyahe sa nagkadayang destinasyon ug mga luhulupyo, mga mabuot nga luhupyo sa 44 kabarangayan ng Dakbayan sa Iligan ug sa mga kasikbot nga mga lalawigan lungsod ng Dakbayan ug sa tanang dapit sa Luzon, Kabisayan ug Mindanao ug sa tanang dapit sa kalibutan nga maabot ng Sigya pinaagi sa Ustream. Mayong buntag daw sab kini inyong higalang manlalaban at Manny Salibay, modelo ni kasamang manager Kuya Ramil, kapangpangan imburong ug makig-uban kaninyo sa second portion nining tulumanon. Straight to the point. Okay, sa atong pagparayon deres panaguban, sa di patuod sa gapon atong hisgutan kalamigitan as pag-relieve ni Colonel Yunes, isip siya direktor sa ato ang syudad. Og ato sa hatagas pagtagad, importante kayo. Public advisories. Kasi ngalan to ba? Atong Alan Habinis. Say amoy kalaga na tunin mo ba? Amoy ka naman sir ng mga nagtabang na si Master Bagay. Ang akong masaw sir nasa City Hospital si Marlene Yunes na admit sa City. Yung mga sasarian mo sir. Nasisarian? Yes. Mga nagtabang sir kay ang amo mo kong iresita dito sa resita siya sa mga naisisyon sir. Dili na midawatan sa pamasi sa sulod sa City Hospital sir. Kay nakuha ko nung among nakuha sa ilang buwan sir. Ining utang na ulit sa sulod. Kaya mga resita sa akong Taga-Suarez ka? Taga-Suarez sir. Taga-Suarez? So pilagi mong kuwate, tinupanganak mahindam ng kita daan mo mabot ng dyan, sulikan sa paghilugso, pag-uksiyang kabulan, pagkatao ng dyan ang bata, pilagi mo na pigod. Ang mga concert na, ako naman nga sa akong kuwan, sa mga silingan o sa akong mga parintin, na sa mo sila o kwarta nga kuwan, pero nakulangan ng gabon sa pagbuhan, kaya ang mga resita nga gatag sa doktor na tanong mabalik sa gawan. Ang imong natigil, personal? Ang natigil, wala din ang concert. Wala natigil? Wala natigil, kaya naam ko yung kuwan mo sir, yung amo mong ibagitutan ba sir, high blood mo sa daan. Ako sa Marawi sir, libor na ako sa Marawi. Wala sweldo ninyo isip libor? 200 sir, wala kayo wala libre.
sweldo kada semana? Semana sir, wala po dahil para sa sir ba? Wala sweldo? Wala sweldo sa wala mas marami. Wala lagi ni ipos, bisa 5 centavo, bisa 100. Namin na kuan sir na ipos pero katurang kuan 2,000 na kapin sir. Ang iparagana siya sir ba? Kuan lang siya. Member ba kasi Philip? Member sir. Sa pang sa pang membership mo? Sa sir. Nakay card sa disability? Sir. Very good. Gikinahanglan pila ang kabinet gikinahanglan sa pasyente. Ang kabinet sir, kanaran sa iyang mga resita sir, kaya mahal mo din ang mga resita para sa estimate nga pila ka? Sumpo, mga pitmag-dos yun sir, sa iyang mga resita ng 2,000. Oo. Sige, mahangyo pa sa mga minaw na po karon. Alam, sige, hangyo. Salamat po sir. Hangyo. Paghanyo nga matrabahan ka. Panaw ko sa asa. Ganawagan sa mga naminaw ron. Ang ganawagan ko sa kanang naminaw ko rin nga kuhaan sa akong pang ang sa inyo nga mga ikon yung tabang kanang nagpuyo tao kanang nagpuyo ang mga tao dahil sa tibok iligyan ng maiyog tabang sila. So, wala sir. Mura. Punalit o kuwan, nasa na rin mga asawa? Nasa kuwan sir sa OB Philip. Normal, okay na karon, nakaanak na yun. Nakaanak na sir. Ano mga resita? May mga resita sir, dala namin yun. Ano yung available ba sa hospital? Ano mga resita? Ginatag? Naaman sir, pero dili ka kahatag ay sobrang ako lang mga kuha dito sa loob. Karon mga tambala importante ba na para maayong mga dili ka tagahan sa hospital? Dili sir. Bayals, kabong mga bayals sir. Basis sa balaod, basta na sa hospital ang imong katagibanay pag doon ay tambal na dapat kanila, otherwise they will be violating the express provision of law. Okay, nagkadoon lang kasi yung Kapitan sa Suarez, si Barangay Captain Halika. Nagkadoon may yung Kapitan. Siguro, paabot-ala na sa nabang libod. Okay, magpaabot ta. O na kagahapon sabda, City Hospital gahapon itong problema. Natunulan ni Atty. Paul Saidi, 500 pesos, Atty. Manny Silveray, 200 pesos. Alang ito ni Mrs. Estrella Casinio, ni Anisab sa Tusibihan, ang nagtabang ala sa iyahang 4 ka bulan nga bata. Salamat ni Atty. Paul Saidi. Atty. Paul Saidi. Kani humanata na program kagahapon wag na timing gyud paghatod gikan ni Atty. Paul Saidi. Ora ato sang pahinumdom importante kayo alang sa meeting no sa katong mga tanan nagtungha sa Ubaldo de Laya Elementary School Enero 27 launa tagna sa hapon ang inyong meeting diya sa Barangay Hall sa Barangay Ubaldo de Laya. Gikan kini ni Miss Elsie Sabuero no gipaabot dinhi sa ato ang sibihan nga paybaw alang sa tanang batch gikan sa 76 tanan mga nagtungha diya sa kwan diya sa Ubaldo de Laya Memorial School. Regional Assemblyman dunay advisory gikan sa kwan NMR 2 sa tanang club presidents, regional assemblyman, club secretaries hangyo sa pagtambong sa paygayon kwan reorganization meeting Enero 26 adlaw nga Sabado alas 10 sa buntag diya sa Cool Pips Grill doon sa kwan sa Kuya Art Alabango San Miguel, Iligan City doon sa Redemptorist Church. Assessment chargeable to club funds. Gikan ni Kuya Eric Cadalin atong regional governor sa Elimarto. Okay, pagi sa ni Kuya Aram Garganira atong first vice president sa Maria Cristina Eagles Club. Ikasab ni Kuya John Ruiz. Second, Jose Alforgi Clan Family Reunion Pegayon na Pebrero 3 adlaw nga Domingo sa Alta Beach Resort Mag-uong Linamon Lanao del Norte gikan ni Kuya John Alforgi Ruiz. May buntag diya kang Governor Eric Cadalin. Atong Inimarto Governor Kuya Eric Cadalin. Good morning. Atong branch manager sa PBCom. Nga sa mga parindisab mahigala ni Edwin Kapalak. Panawagan sa tanang paryente o mahigala ni Edwin Kapalak Ortiga nga namatay ni adtong Miyerkules, January 16, 2013 sa alas 8:45 sa kagabion. Ang haya naa sa Panimalay diya sa Zone 5 Del Carmen, Iligan City. Ang misa pagahimuon karong Enero 26, 2013 diya sa Holy Cross Church sa Palao. Ang nagpabalo Angging Ortiga ang asawa. Nga karon na po ito ilubong tong kuan katong bitaw na apel sa
pag masaker dito sa dito napita sa natabo sa Pugaan. No, si matupad din pasibya ang patay lawas ni Ruby Aligno o sa kaliwat kasas o marikit ang biktima sa pagpamanhig nitong adlaw nga Lunes dito sa Daliran de Lamas sa Pugaan. Sakop ng Dakbayan itumod na sa iyang katapusan paulayaran karong adlaw Miyerkules Enero 23 diha sa sementeryo sa Villaverde alas 7 sa buntag. O karon na ni mga orasa no ang lubong ni katong biktima sa pagpamanhig na si Ruby Aligno Laag. Okay, appeal down. Pare justisya. Ano, may nasikop. Doon na pa pipila ka mga suspitsado ang gawas nun. Atong pasubo sa pamilyang Aligno o Laag. Ramil Emborong at Attorney Manny Salibay sa Straight to the Point. Sa ato sigaw ng bayan karbuntag mga kasama. Ang sunod-sunod na krimen o gangitabong pagpamumba. Mao ba ang bugat nunungdan sa pagpalagpot kang Colonel Junis gikan sa iyang pustong gihuptan isip City Director sa Dakbayan sa Iligan. Straight to the Point. Ramil Emborong at Attorney Manny Salibay. Straight to the Point. Okay, gikan sa Station 4, Inspector Lauren. Si Inspector Lauren ipaklarong anaa sa pulisya ang pag-relieve sa katungdanan ni Colonel Junis. Kasama mo sa bita, Junior Cabanday. RMN Investigative Report. Ipaklaro ni Police Senior Inspector Israel Lauren hipis sa buwatan sa Presinto 4 nga binikan sa Polisiya sa Regional nga buwatan nahulog sa pag-relieve sa pwesto si PNP Senior Superintendent Raul Diones. Kitawad matod pa sa serye sa mga pagbusikad sa Dakbayan una niatong gispera sa Pasko o niatong naging adlaw ingon man dugal pang mga krimen. Tungod matod panini gililive sa pwesto si Diones alang sa dugang investigasyon ug muhunip una niini si OIC PNP City Director Senior Superintendent Cristito Regon Saludo kinsa mo'y kanhi Provincial Director sa Camiguin. Pamahayag ni Station 4 Commander Police Senior Inspector Israel Lauren Ngarinari sa Radyo Nationwide. Kasama mo sa News Center, Junior Cabanday, Tatak Armen. Radyo mo Nationwide. Straight to the point. Okay, moto ang pamahayag sa atong Station Commander sa Police Station 4 diya sa Tubod Police Station. Si Police Inspector Israel Lauren o Nagires Palesiani ang pag-relieve sa katulad ni Colonel Junes. Samtang kung sandali sa ipindili pabor sa retabo mapapahawa sa pwesto kang Junes. Sa sabalita si Chris Kirabato. RMN Investigative Report. Matawag na premature ang pag-relieve ni Police Senior Superintendent Raul Diones kagapong adlaw. Humikan lang sa nahitabong pagbusikad sa IED na tumaklabay adlaw. Mao kinanihimong pamahayag ni City Councilor Attorney Moises Dalice Jr. ang chairman sa Police Matters sa Konseho. Gani matupad gikimahanan pagyod ang igong panahon ug dili ang dayon nga pagpapahawa nini sa pwesto. Matupad nga kimahanan pagyod ang igong panahon ug kun ma-relieve kini paaboton una nga mahuman ang resulta sa gipahigayon nga investigasyon sa SOCO team. Gani alang kaniya dinigid kini pabor sa nahitabong nga dayon nga pagpapahawa sa pwesto kay Diones. Para na po, premature ka ng pag-relieve kaniya, no? If there should be sufficient time for that. Para na po, nga nag-relieve mo tayo nga mismo si Colonel Diones in his capacity as civilian director sa ICPO, ang naghinong magyulog investigasyon niya na. Huwag po kanong pa-immediate relief ni Diones para na po premature ka na. There should be sufficient time for him and for his command to make a thorough investigation. Pagano result ang suko, pagano result. Kung sa may lapses, hindi ko pabura na. Para na po, para ganin ako, that should be clarified with the Commission on Elections. Kaya election period na po, there is prohibition against transfers and reassignment of personnel in the civil service. Para na po, Colonel Junes is a good police officer. He is cooperative. Ang mga programa
sa gobyerno sa syudad, lagi na sa isang order situation na cooperative siya and kung siya, makita nimo nga low profile pero galihok yun. Dugang panidalisay nga dili gayud mahimong irason ang sunod-sunod nga mga dawtang panghitabo dinhi sa dakbayan o gawas sa itong pagbusikad sa IED. Tungod diini matupad dili kini paigong nga rason aron pahawa si Jones sa iyang pwesto gumikan kay nagahitabo man usab kini sa ubang mga lugar. Gani siya mismo nakita sa konsehal ang maayong performance ni Jones. Matupad panidalisay nga kinahanglan gayud maklaro kung unsa na ang tinuod nga posisyon karon ni Jones ug kung mabalik pa ba kini dinhi sa dakbayan gumikan na kay nagkaduol na usab ang eleksyon. Pero that is happening everywhere in the Philippines. Anong homicide, murder, rape, robbery, that is happening everywhere. So, dili enough na rason para not enough reason. Not enough reason. Eh, kanang nahitabo karon na ito na sa former director sa ICTO, di ba? Panahon ni former director rin siya, di ba? Doon ay gumaming buto diya sa crossing. Ano if we ask for the retention of the regions, so may, ano na, we have that confidence in him. Ako mismo, nakita na ako na maayo man ang yung performance. Kaya, i-clarify natin ang reassignment. Kay election period na karon, i-clarify natin yung provision sa local sa omnibus election law, sa COMELEC rulings. Hinihingi din a new employee may be appointed, no? In case of urgent need. Notice of appointment shall be given to the commission within 3 days from the date of appointment. Ipaparo na ba di ba civil service na niyakong yung INT? Civil service, ang tingog ni City Councilor Attorney Moises Dalisay Jr. na ninabi sa radyo mo nationwide. Kasama mo sa City Council, Jessica Chris Kinabato, Tatak RMN. Radyo mo nationwide, straight to the point. Okay, si City Councilor Attorney Moises Dalisay Jr. May punto si Councilor Dalisay kasama ng Kuwaramil. Tungod lagi sa kuwan karon, kumilik resolution. Bonibog at sa bilang basihanan. Dili pwede. Exempted siya kay wa pa man siya mag 2 years. Apa na tukyon kana kun unsa gyud ang kalambigitan ni kabahin sa mga orders nga pagawas sa PNP. Kay naisakop kini sa DILG ug tan-awon kana daw. Kung doon na ba kanay gibugaton kung unsa gayud ang sangputana niya na. So isip pa usa ka practice sa balaod mani doon na siya katungod at mga opisyal na bubaba gani o ilang dili ba may na to nga humano ni pabalik bagya po siyang pwesto. Ay doon na may kuan ko yan na may request na yung ba nga pwede maka-request mao kay kuan mao kay usa sa mga pribilehiyo nga pwede maka-request ug depende kana sa pamunuan sa PNP o sa DILG na unsaon ka nila pag-responde base sa panginahanglan sa mga opisyal o kadaguan sa dakbayan sa iligan. Ug kalambigit niya na tukion ka na pag-ayo usisahon ka na ug mao lagi kini mga PNP doon na magyapon ni sila kuan kuya direktiba labi na mga prinsipyong gibarugan kabahin sa obey first before complain, di ba? Ug usab kabahin sa pagrespeto sa chain of command o kanay usa gayud sa mga prinsipyo nga kuan ba nga gihuptan lang sa mga miyembro sa kapulisan ug sa armadong kusog sa nasod. Mao kana nga mga prinsipyo nga pwede natong questionon apan ang mag-implementar ultimately ang mga miyembro o ang mga kadaguan sa maong mga hugpong sa atong nasod. Ug mao kana ang kung kini nakalambigit na sa mga panghitabo o sa mga labi na sa isgutanang kahapsay kalinaw sa usa ka lugar o sa jurisdiction diin sila namutang, may it be regional, may it be city, municipality or province. Diin ang maong mga kasundaluhan, maong mga miyembro sa PNP nga miyembro usab sa under sa DILG ug mo kana ang tan-awon ug tan-awon usab ang mga kadaguan ini. Ato balikan gikan sa kuan Police Superintendent Balmaceda. Si Police Superintendent Balmaceda mipakladong adunay priority ang bag-ong OIC City Director sa Dakbayan pag-relieve ni Colonel Jones anaa sa saktong proseso. Kasama mo sa balita, Junior Kabanday. RMN Investigative Report. Nilingkod na sa katungdanan isip OIC City Director sa Dakbayan Siligan si Police Senior Superintendent Cristito Ray Gonzaludo. Subay matuta kini sa relief order. Gikan silang Leonel Botang nga siya may muhunit sa pwesto ni Canis City Director nga si Police Senior Superintendent Raul Diones. Pinagi ni Police Superintendent John Balmaceda kasamtangang spokesperson
spokesperson sa kapulisan gipasalig sa bagong hipis sa kapulisan ang paghatag og priorities ingon man na police visibility sa syudad. Tungod niini gipanginaot sa kadaghanan nga paglingkod ni Gonzalo magdalawang tawo kahapon sa kalinaw sunod sa dakbayan sa Iligan. Aside sa mga other prerequisite dyan, kasi ang regional director natin tinitingnan nila yung deployment ng mga commanders sa buong Region 10. Naglagay na sila ng mga dapat nilang ilagay. Kung matitingin yung mga bago ito ng mga provincial director tsaka city director, hindi na lang na-touch itong Iligan City. So timely na rin na may nangyaring ganong incident. Ang tinatawag po doon administrative relief of the commander for investigation. So ganun po, while under investigation po, si Colonel Jones kailangan available dun sa regional office for any presence. So nilalagyan ng panibagong officer in charge, just like an officer in charge replaced by an officer in charge. Ang sinabi po niya sa amin, may binigay siyang mga priorities like to maximize police visibility. Number 1 po yan, police visibility. So he reviewed the strength as the strategic posting of beat patrols, mobile patrols, and intelligence operatives. Pati na po yung mga DPATs natin because without the help of the community, mahirapan ang police to monitor and implement peace and order dito sa atin. So very energetic naman itong bagong natin officer in charge, just like Colonel Jones na officer in charge before. Para silang energetic. So ang lang natin dito is another form of leadership style na i-apply dito. So aside from that, observe pa rin yung checkpoint natin na medyo mahigpit, but there are limitations sa mga sinasabi na meron ngayon yung Comelec gun ban. But as usual, wala pa mang Comelec gun ban, wala pa naman yung ginagawa namin before. Medyo may mga ibang implications lang na dapat i-observe sa pag-posting natin sa checkpoint. Ang tingog ni PNP spokesperson Police Superintendent John Balmaceda nga nainabi sa Radyo mo nationwide kasama mo sa News Center, Junior Kabanday, Tatak Aranen. Radyo mo nationwide, straight to the point. Okay, mga to ang spokesperson sa PNP, sa ICPO, no? Sa Karon. So ang pangitabo doon ni Kuya Ramil, si Police Senior Superintendent Raul Jones usa ka OIC sa pagpuliwan sa usa ka OIC. So pangitabo naman ti paringuha nini ang siguro ang panusod nga may mag usang footage nga city director. Pero nakita nga OIC gapon siya dirinig ra pud sa OIC. Then ilap lang ulipan sa usab ka OIC nga si Superintendent Restito Gonzalo. So dito ni sa provincial director dito sa Camiguin PNP. Sa Camiguin. Ginani po daw yung matabo samtang magatubang investigasyon ang maong OIC hulipan temporary ang pang investigation. Wala yung pasabot nga gipapahawa siya kundi samtang nagdagan ang investigasyon. Karang murag floating staff nitabo awira posisyon di po siya papaon dili. So depende ni sa itong mga kaisunan sa mga nahimong buwan ang sa mga bugat ng mga rason, no? Kini bakang mga shooting incident nga nahitabo, kining mga kidnapping incident, kining mga unsap kining uban robbery incident, kining pagpangawat ug usab kining mga nga missing nga mga tao dinhi sa Dakbayan Siligan ug usab kun kining explosion ba nga nanghitabo dinhi sa Dakbayan Siligan ang usa niadtong Disyembre 24 2012 o kini bang nihitabo niadtong Enero 21. Oras na alas 8:02 na sa buntag kini oras kadto sa sa Rejoice Conditioner salon like smooth up to 48 hours with the new conditioner from Rejoice. Salamat Kuya Manny, si Mrs. Casinio ni agad sa kapagbalik sa Tusubihan, Mrs. Australia Casinio.
sa ikalaga mo Tony Manny niyo. Pasalamat niyo, madam. Salamat ko ninyo, sir, din sa DXIC. Tanan rin nga nagdumala. Labi na gyud sa mga katawhan. Nakagawas na mo sa ospital? Gahapon, sir. So, muna bata ni mo, 4 months. Pagkabulan niya akong bata. So, magpasalamat ka. Naku, kung pasalamat niyo din, sir, sa mga uban sa mga kuwan rin, mga nagtrabaho. Kaninyo din nga atinon sa DXIC. So, dagang salamat ninyong tanan din eh. So, pasalamatan na to sa Atty. Paul Zaidi. Usap sa Tony Manny Salibay sa ilang tunnel kanino. So, madawat. Salamat sila. Salamat sa tayo. Mrs. Estrella Casimiro, taga-Patag Abono. Ang pili ng anak ha? Nara, wag ida lagi yung bata yung taon din misa ka pagbalik sa Rosibihan. Basin mo ng Adventist Pilipinas. Oo. Pag-ugma ng mga kabataan. Okay, so musunod ang usa ka bidaran nga programa mga kasama din sa Adult Libanon. Din sa Rosibihan. Mapasalamaton tayo dako sa tanang makisunan nga nagsunod ikan alas 6 kitulo sa alas 8 din sa atong straight to the point niya kamo na magtimbang-timbang diha karon sa tusigan ng bayan kung ang sunod nga krimen ug ang nahitabong pagpanumbaba mao'y bugat na hinungdan sa pagpalagpot kang Colonel Jones gikan sa iyang pwestong giptan isip City Director sa Dakbayan sa Iligan. So kamo na ato na itong iparehag tanan nabati na nato ang mga hintungdan nga mga pamahayag kamo na minaw karon magtimbang-timbang kalabot niini. Naarin ha sa inyo ang tagstag sa nato doon namin kay kaugaling yung buwan baruganan kalabot na ini. So ato nang respetuhan ang tanan ng mga baruganan kay katungod sa mga nila para to oras sangtod ugma puhon sa samang tagda sa mga estasyon agi pagtapos kung mag-isgot kita og kalinaw atong balunon ang gisulti ni Mahatma Gandhi. Terrorism and deception are weapons not of the strong but of the weak. Ang pagpanghamlok o terorismo o papanglingla mao ang hinagibandili sa mga kusgan kundi sa mga mahuyang. Singgit sa kabaguhan, pagbabago, pagsisikap, pag-asa, iligan, kaya natin. Kabaguhan, paningkamot, paglaom, kaya nato. Kung adunay anomalya o kasaypanan makitan, kinahanglan natong pakigbatukan o atong badlungon o kurian ang maigsuon natong nangitnitan aron ang korupsyon o pagpangawkaw mapukan o ang katilingban makabaton o kaangayan o katawhan mabulahan. Apan nasigon tang atong mga kaigsunang empleyado o opisyal sa kagamanan nga nagbuhat sa katarong o nag-alagad nga puno sa kaligdong. Vigilant Tibos, Sidnon Dormien Tibos, Yura, Subinyon. Ang balaod nagtabang na itong mabinatari-bilid na ito natulong sa ilang katungod. Maninlabot kita o katag panahon nga doon issues o mga suliran nga muhadla sa katilingban. Kita mangutana, are we part of the solution or part of the problem? Kabahin ba kita sa kasulbaran o kabahin ba hinoon sa suliran? Nabanos mga nili, ang komentarista, ang atong higala si Mr. Lino de la Cruz. Mga higala, manamilit na kami o manghinaot na ang Diyos, manalangin kanino. Daigo ng Diyos. Hallelujah. Daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo. Hangtod ugma pohon sa mangtagna dinhi sa DXIC ug IFM. Hari Maniligan. Ad Mayorem. Die Gloriam. All for the greater glory of God. Para na alas sa dakong kahumayaan sa Diyos. Kasama ninyo sa serbisyo publiko. Pinininggalang manalaban. Atty. Manny Salibay. O kiniusab si Ramil Imborong. Tatak. RMN. Radyo mo nationwide. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Ramil Imborong at Atty. Manny Salibay. Nag-phone in sa Straight to the Point. Now, we shall